Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Lino. Si Lino ay masayahin, ngunit minsan ay makulit at ayaw makinig sa payo ng matatanda. Mas gusto niyang maglaro kaysa tumulong sa bahay o makinig sa kanyang ina. Isang gabi, habang naglalaro pa rin si Lino sa labas kahit madilim na, may napansin siyang munting ilaw sa tabi ng lumang puno ng mangga. Kumikislap ito na parang bituin. Dahil sa kanyang kuryosidad, nilapitan niya ito. Magandang gabi, Lino. Nagulat si Lino at napasabing, "Nagsasalita ka?" Ako, ang munting ilaw ng kabutihan. Sumisikat lamang ako sa mga batang kailangan matuto ng mahalagang aral. Hindi pa rin sigurado si Lino, ngunit sumunod siya nang hilingin ng ilaw na sumama sa kanya. Una nilang napuntahan ang bahay ng isang matandang babae na hirap magbuhat ng tubig. Hindi ito pinansin ni Lino at tumawa pa. Biglang lumiit ang liwanag ng ilaw. Kapag hindi ka tumutulong, humihina ako. Nahiya si Lino. Tinulungan niya ang matanda. At laking gulat niya nang muling lumiwanag ang ilaw, mas maliwanag pa kaysa dati. Sumunod, nakita nila ang isang batang umiiyak dahil nasira ang laruan nito. Sa halip na kutsain, inaliw ni Lino ang bata at ibinahagi ang sarili niyang laruan. Muling lumiwanag ang ilaw at nagbigay ng mainit na pakiramdam sa puso ni Lino. Pagbalik nila sa puno ng mangga, nagsalita ang munting ilaw. Lino, tandaan mo, ang kabutihan ay parang ilaw. Kapag ibinabahagi mo, mas lalo itong nagliliwanag. Kinabukasan, nagising si Lino na tila panaginip lamang ang lahat. Ngunit mula noon, naging masunuri na siya, matulungin at mapagmahal sa kapwa. Hindi na niya muling nakita ang munting ilaw, ngunit ramdam niya ito sa kanyang puso tuwing gumagawa siya ng mabuti. At sa baryong iyon, si Lino ay nakilala bilang batang may pinakamaliwanag na kabutihan. Aral ng kwento. Ang pagiging mabait, masunurin, at matulungin ay nagpapasaya hindi lamang sa iba, kundi pati sa ating sarili. Ang kabutihan, kapag ibinabahagi, ay mas lalong lumalakas at nagliliwanag.